Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Pangulong Duterte? Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Gago! Wala na. Wala na tayong pag-asa kung ganun man lang mangyayari mga boss, no? Kung ang ating media ay mababayaran na, ay sigurado yung mga balita nga nakatayo pa, ibabalita nila, sumimplang na. Yan na, wala na tayong pag-asa. Bagsak na talaga ang Pilipinas kung ganun man lang. Bakit maisipan natin bakit nagkaroon pa ng social media kung ganun lang din naman ang nasagap nating balita. Kaya dapat tayo mga boss, no? Mapagmasid at maingat tayo busisiin kung ano man yung mga balita napanood natin at napakinggan, no? Kailangan suriin natin ng mabuti. Gawa ng naglipanan na ngayon. Alam niyo naman yung ika nga 15:30. Gago! Naglipa na yung troll army, tinatawag nila eh. Kaya kailangan na mabusisi tayo, no? Dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, matapang na nagsalita, mga militar, handa na di umanong kumalas sa gobyerno. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din Pinas News Insider nga pala mga boss, ito legit din dito ang mga kanyang binabalita, no? Kaya paki-subscribe nga pala yung kanyang YouTube channel, ang Pinas News Insider. At ang link nito ay aking ilalagay sa may ibaba sa description box. At siyempre, inanyayahan ko na rin kayo mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel, ang Banog channel. At pakipindot na rin ng maliit at mahiwagang kampana dyan para lagi kayong updated sa mga susunod pang upload natin mga boss, no? Alright, kaya wag na natin ito patagalin mga boss. Total, wala naman tayong hinihintay pang Punso Pilato. Papanoorin natin ito. kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Sa isang live interview, matapang na nagsalita ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Tila nagbabala rin si Attorney Salvador Panelo, wag daw biruin ng administrasyon ngayon ang mangilan-ngilan na mga taong nakikita nila ngayon sa kalsada na handang magwelga dahil ito raw ay nakikita ng mga militar at oras na sila'y magsabay-sabay na magdesisyon, pati mga kasundaluhan papalag na sa di umano'y mga di makatarungang pamamalakad raw ng pamahalaan. Huwag na raw antayin ng administrasyon ngayon na magkagulo ang taong bayan at sila ang magdesisyon dahil baka hindi raw nito nalalaman na mukha di umanong malapit na ring masagad ang men in uniform dahil sa tila panggagago raw ng administrasyon. Pag ito ay kumalas, delikado ito mga boss. May biglaan na namang makakalaya sa ating bansa pag nangyari nga ito mga boss. May biglaang makakalayas ng wala sa oras sa ang bansa na naman na tatakas mga bossing. Palagay nyo? Bukod sa pagkat ng budget ng nasabing opisina ng Armed Forces of the Philippines ng 10 billion pesos, patuloy di umanong tinatanggal ng Marcos administration ang mga general ng Armed Forces of the Philippines na maaring dahilan para hindi na matuwa sa pamahalaan. Nako. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Oh, mismong ito si Attorney Sal, no? Panelo ang nagkwento at nagsabing si PRRD lang ang pumipigil.
O ano yun, fake news ba to? Ito mismo abogado to, di ba? Ayoko ng bloodshed. Pero ano yun, no? So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Pangulong Duterte. Maraming lumalapit sa At kanya. Marami. sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. O, di ba? Kasi kahit Ano pa? nung presidente That's pa yan. serious. Nung presidente pa yan. Di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan. Sa galit niya, kayo, magbahala na kayo, magkudita kayo kung gusto niyo. Ayoko na dito sa gobyerno to. Di ba, ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Eh, hindi ba sinasabi niya, hintayin niyo na lang, patapusin niyo na yung mama. Ayun, Yan si PRRD, hindi mo kayang diktahan. May isip yan eh. May paninindigan. Ika nga, di ba? Kung iba pa yon, ay sige, anuhin na natin yung pagkakataon. Pero si PRRD gawa ngang may paninindigan, nagkabulol-bulol pa. May paninindigan si PRRD kaya hindi niya kayang anuhin ang mga Pilipino, ipapahamak. Yan ang totoo dito mga boss. Ito nga sinasabi ni Attorney Panilo, si PRRD lang ang pumipigil at totoo yun. sa totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, talagang nakikiramdam lang ang hanay ng militar kapag napuno ang damdamin ng AFP at PNP General. Makikita nila ang hinahanap nila, lalong-lalo na ang taong bayan. Love and respect binigay ni FPRRD sa mga kapulisan ng buong puso. Pero ano ngayon ang ipinapakita? Karamihan sa mga pulis, wala silang respeto sa mga taong walang pakundangang nagpakita sa kanila ng buong suporta at respeto. Duterte, isusubo sa gera ang ating mga sundalo, tapos tinapyasan ng 10 billion ang budget ng AFP. Grabing kabangagan talaga ang gobyernong ito. Go na! Huwag nang hintayin na may mangyari sa ating bayan at BP. Nakakaawa na ang BP at mga tauhan niya. Mas nakakaawa ang bayan sa ganitong sistema. Mababa ang tingin ng Tuwadcom sa mga attorney. Bakit ang convicted ang nag-contempt sa walang kasalanan? Yun nga eh. Davao City lang malakas. Ang pinakamalaking katanungan dito mga lords, bakit parang ang Davao City lang ang nagpo-provide ng mga ganitong serbisyo, proyekto sa kanilang mga nasasakupan? Iba talaga, quality talaga. Basahin Diba? natin. May quality ang namumuno sa Davao. Para sa Davaoenos, the city government of Davao City has procured 38 brand new disaster and emergency response assets, including vehicles, trucks, heavy equipments, and fiber boats. Imagine that, mga lords. Tignan nyo to. Grabe. Grabe, Diba? no? Only in Davao. Pag may sakuna, manghihiram ng ganito, mga bangka na para gamitin sa tubig. Kasi nga yung lugar na nasalanta ng baha, walang magagamit. Manghiram na lang sa Davao, biruin mo yon. Napakalaki ng yan mga bossing. Sampal sa katotohanan na sinasabihan nila ang mga Duterte corrupt. Makikita naman, no? Ito, makikita. Hindi ito, drawing. Davao City. Diba? Walang korupsyon talaga. Kasi makikita mo saan napupunta ang pera at pondo. Kaya nyo yan? Oh, sa mga nasasakupan ni Romualdez at ni Zaldico, kaya nyo yan? Ganyan dapat. Ibigay sa mga tao ang nararapat na kwalidad na serbisyo. Tama. Diba? Kaya no wonder. Debt-free pa ang Davao, diba? Walang utang ang Davao. Grabing pagka-progresibo ng Davao ngayon. Tapos kaliwat ka ng proyekto, makita mo talaga. Romualdez. Dito nyo makikita mga lords na talagang
yung pagtulong, no, sa mga Pilipino ay nasa puso at dugo na talaga ng mga Duterte. Panoorin natin. Tumako naman po tayo sa Davao City kung saan libo-libong katao na ang nakapila para mamasko sa pamilya Duterte. At live mula sa Davao Every City, year yan. nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, good morning at Merry Christmas. Gaano na ba kahaba ang pila dyan sa bahay ng mga Duterte? Andre, magandang umaga sa iyo at Merry Christmas. Halos 3 kilometro na nga ang pila dito sa Davao City ng mga residente simula kaninang madaling araw. Pila Haba na, ito no? para sa taunang pamimigay ng pamasko ng pamilya Duterte tuwing December 25 mula rito sa kanilang Central House sa Taal Street, Central Park Subdivision. Taunang tradisyon na ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamasko. Ang iba nga sa mga nakapila, kahapon pa nandito. Dito na rin sila inabutan ng Noche Buena. Hindi lang mga taga Davao City ang pumila rito. May iba na galing pa sa ibang probinsya. Alas 4 Galing, kaninang no? madaling araw nang magumpisa ang pamimigay. Kasama sa mga natanggap nila ang food packs na may lamang bigas, dilata, cash at gift certificate. As of 6 a.m., umabot na ng mahigit 25,000 ang nakapila rito. Inaasahang Grabe. Ito, siksikan yung mga tao. Oh. Diyan sila tinatangkilik, mga boss. Ganon ka ano ang mga tao sa mga Duterte. Ganon nila kamahal ang mga Duterte. Tingnan mo. patuloy ang madadagdagan ngayong araw. Noong 2023, umabot sa mahigit 40,000 ang namasko sa mga Duterte. Andre, bantay sarado na rin ang paligid ng Ancestral House sa mga Duterte. Maya-maya ay may kaunting programa na may pa-games at ibibigay ng mga papremyo. Maya-maya rin ay inaasahang dadating dito si Vice President Sara Duterte, ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ilang miyembro ng kanilang pamilya. See that? Actually, every year yan nila ginagawa. Every year. Walang mintis. Namimigay talaga sila ng pamasko, 'di ba, sa mga Pilipino at kababayan natin sa Davao. Eh narinig nyo, 'di ba? Kahit sa ibang lugar dumadayo para humingi ng pamasko sa mga Duterte. 'Di ba? Walang halong pamumulitika. Every year kasi yan nila ginagawa eh. Talagang public service. Pure public service lang talaga. At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin, kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Ano ang sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay Nakakalula. mula January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So, nangangahulugan mga kapatid, opo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So, we're spending so much doon sa ating kinikita. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay, so basically paano? talaga Sobra talaga gawa ng ang bilihin ay halos sa tagaliig na, kaya malulunod ka na sa mga pamilihin nga. Ang iyong sahod na maliit, ang bilihin ay mataas. Gago! Ay nako. Magkano na ba ang ano ngayon na bigas? Nasa 60 plus na, di ba? Yun ang pinakamahal, nasa 60 plus. Yun ang ano. Mayroong mura pero mapamura ka nga dahil mabaho na rin. Isip ko nga mas halos kapantay na ang pagkain ng baboy sa katao. Yung mas mura, pinakamurang bigas mga lods, mga boss, ay halos kapantay na. May mas mataas pa nga ang presyo ng pagkain sa hayop.
Kagaya ng nga lang ng manok o yung mga patoka ng manok, kung magkano ang kilo. Saka ipagkumpara natin niya sa bigas. Yung hayop yung kakain doon samantala tayo sana na tao, mas mura. Mas mura yung kakainin natin. Dahil tayo ang kumakayod. Pero mas mahal pa yung pagkain ng hayop. Halos katumbas na doon sa kinakain ng tao. Kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Todo tipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. Tama! Di naman tayo pwedeng pakainin ng darak. Gago! Alam niyo yung mga boss, kung ano yung darak. Ayan. Sa siguro sa Bisaya, takop yun. Takop. Takop sa humay ba? Darak. Yan, halo yun siya. Kaya mahirap, sobrang hirap ngayon mga boss. Parang di ko nga naramdaman na 2025 na pala. Gago! Wala Di ramdam no? Ano ba dapat ang mas magtipid? Ang gobyerno! Masyadong magastos ang Magastos. gobyerno! Walang mga pake. Diyos ko, concert dito, concert doon. Hindi na pala Laki sa layaw, Jeep Rocks. Gago! Jeep Rocks yung natin kaya wala tayong magagawa. Laki sa layaw, Jeep Rocks. kumikita ng maganda ang bansa natin. Kasi grabe din ang gastos ng gobyerno. Tapos wala ka pang nakikitang mga big ticket project ay ambot. Grabe. Meron naman, bagong Pilipinas. Kuan yung akap. Gago! Ginawang pulubi yung mga tao no. Dinadaan sa ayuda. Gago! Siyempre yung walang-wala, mapipilitan na rin mga boss, di ba? Gago! Proud kayo? Katragis talaga itong mga loyalista at mga BBM vloggers. Nagsisimula na naman sila sa kanilang mga kasinungalingan at katarantaduhan sa totoo lang. Ito, may pinapakalat na naman sila. Diba? Nakakabwisit. Ito, talagang pinagmamayabang nila. Ang sinasabi nila dyan. Yung may dito, yung Italiano Gold. Gago! Maraming nabudol dito sa na to At isa pa to, presidente natin na buong buhay daw niya hindi siya nakakita ng gold. Diyos Maria Josep. Ano pala yung relos mo? Sing-sing mo, walang halong gold yan. Gago! Ay nako. Magtatanim pa naman ng bigas. Gago! Anong gagawin natin? Yan ang ating presidente. Wala. Sayang lang butok sa taong ito. Eto na, PBBM, binayaran na ang utang ng Pinas Budol gamit na ang naman. Marcos Wealth. Sus! Ayan na naman kayo! Ayan na naman kayo! Sa pang-brainwash ng mga Pilipino, please lang, tumigil na kayo. Dati, sabi nyo, maraming gold ang mga Marcos. May Talano gold. Buwisit! Pero yung sariling gold ng Pilipinas, binenta pa nila. At Gago! yung bilyon na nabenta doon, saan napunta? O, diba? Yun ang matinding na yun Kung magtatanong ka talaga, saan napunta? Yan ang mahirap na tanong na hindi masasagot. Tanungin mo kung nasaan napunta yung tulit-tuniladang ginto. Gago! Saan napunta?
Wala. Oh. Tapos ngayon, eto na naman. Babayaran ni BBM ang utang na Pilipinas gamit Sus, ang kanilang Mariasik. kayamanan. Mga buwisit kayo. Nabibisit na ako mga lods kasi ang dami nilang fake news at kasinungalingan. Dati pa, nung kampanya, kaya buwisit na nanalo to eh. Kasi tayo, mga uto-uto tayo, nagpapaniwala din talaga tayo sa mga matatandang loyalista na alam daw nila ang nangyari dati. Bobo! Alam nyo ang nangyari dati? O anong nangyari ngayon? Oy mga Lods, may payo sa atin ang First Family. Basahin natin. The First Family has encouraged Filipinos to celebrate Christmas even in a simple ways. Wow! Simple ways! As the holiday spirit is about loved ones. First Family encourages Filipinos to celebrate Christmas even in a simple ways. Yes, Mr. President, in a simple way lang talaga ang mga Pilipino. Ganun naman talaga eh. Di ba? Ang mga Pinoy, simple ways. Pero kayo, duran-duran ways. Ay, Diyos ko. And Mr. President, kahit hindi mo na sabihing simple ways, simple ways talaga ang nangyari ngayon. Kasi sa sobrang taas ng mga bilihin, Diyos ko. Alam niyo mga Lods, yan din napansin ko, no? Sa Christmas na to, parang konti lang yung makikita mo na Akala ko ako lang yung nakakaramdam ng parang tahimik talaga mga boss. Sa dito sa ano namin. Parang di ko nga ramdam na Pasko na pala, New Year na pala. Hindi umuulan dito sa aking mga boss, no? Dito sa lugar namin. Kaya iwan ko kung narinig ba. naghahanda sa Christmas. Konti lang yung nakikita mo dito nga sa subdivision namin, di ba? Parang nawala na ng gana yung ibang tao. Totoo I yan. don't know lang I don't know lang. Pero Akala ko nga ako lang yung nakakaramdam na sobrang ngayon. Sa madaling sabi, malungkot ang Pasko. Ganun ba? Sobrang tahimik. Di kagaya nung unang panahon ni PRRD na masigla ang mga tao kahit pandemic, di ba mga boss? nakakatuwa lang mga lods kasi sila, mag-a-advise sila, simple lang dapat. Diba? Pero sila, bongga. Hala, takot na takot ang mga NPA. Basahin natin mga lods. A desperate political move. That's how ACT Teacher Party List Franz Castro Gabriela, Party List Representative Arlene Brosas, and Kabataan Raul Manuel interpreted Vice President Sara Duterte's move to tap her father, former President Rodrigo Duterte, as her lawyer in the impeachment complaints against her. Anong masama doon? Anong pakialam nyo kung ang isa sa abogado ng impeachment ay si Tatay Digong? Diba si Tatay Digong is abogado, prosecutor, ay not just an ordinary Malakas na ang ulan dito lawyer, mga boss. matalinong abogado. At bakit Lakasan kayo lang natin ang hindi volume. alam? Ha? Na kay VP Inday Sara na yan kung sino lawyers at abogado ang pipiliin niyang, di ba, maging abogado niya, mga abogado niya sa impeachment complaint na gawa-gawa niyong mga NPA kayo. Bakit? Takot kayo? Kasi wala naman talagang kwenta yung impeachment nyo eh. Sabaw! Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Wala. Tapos ang laban. Yung mga quadcom nga, yung mga kongresista nga, butata at walang nagawa. Yan pa kayang impeachment complaint na sobrang babaw at sobrang katawa-tawa. Nako, imaginin mo, napakaswerte mo siguro pag ang
naging abogado mo si Tatay Digong. And feeling ko mga Lods, di ba, ang mga Duterte, Kitang-kita naman natin mga boss, no, kung paano nilampaso ni PRRD itong kung yung nag-imbestiga sa Kongreso. Quadcom.